Hello, Sagittarius! Welcome back! Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading para sa sign ng Sagittarius. Kung nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron tayong mapupulot dito. Maaaring sa deck na ito o dun sa iba pang mga decks, lalo na dun sa Oracle card. Dahil dun sa Oracle card, napaka-universal ang mensahe niya. So, stick around. Pero, oops, dalawa siya. Pero sige, kunin natin siya. Okay. Tingnan mo, parehas pa na tiger, oh. Pwedeng, ewan ko ang pumasok agad sa isip ko. Iba sa inyo pwedeng gusto nang mapag-isa. O gusto nang nire-reassess niya yung current, nire-reassess mo yung current na sitwasyon na meron ka. Pwedeng yung love, yung ba sa inyo ay pagod na kaka-overthink. Pwede kasi na yung iba sa inyo ay overseas, parang long distance siya na relationship. So, dahil long distance siya, parang you'd rather be alone kaysa be in this relationship na you feel so alone naman. Yung ganon. Yung iba sa inyo maaaring ganun pinagdadaanan. Pero yung judgment kasi, you are at a point in your life na parang something is ending and something is parang nire-reassess mo, ina-evaluate mo, parang tama pa ba to? And overthinking yan eh. Parang the battle is not yet over, the battle is not ending, and you really want to think it through. And while you think it through, parang forever na lang akong nag-iisip and forever na lang na in-overthink ko yung sitwasyon na ito na ini-evaluate ko. And definitely, it's the relationship that you're evaluating. King of Wands, ikaw to, Sagittarius. Parang you want to be in the rhythm of your own soul. Parang ganyan. Tingnan mo, may drum siya, oh. Parang you're on fire and you really want to parang pursue something na for some reason, hindi siya aligned doon sa plans mo sa romantic life. So, pwedeng yung iba sa inyo gusto pang mag-MA, mag-aral, o kaya pwedeng mag-progress sa career, pero may gustong i-pursue na project, pero kinukulit ka na ng partner mo na I think we should level it up, magpakasal na tayo. Pwedeng yung iba sa inyo, um, niyayaya na mag-settle down pero ayaw niyo pa mag-settle down kasi ang gusto niyong i-pursue ay parang where am I in my part in this part of my life, parang I want to pursue more, gusto ko mag-focus sa career at hindi ako makatulog kasi okay naman yung parang kumbaga I have it all eh, hindi ako makapag-focus sa pag-iisip kasi okay naman yung relationship ko, pero hindi siya dapat maging balakid sa career ko, pero for some reason nagiging balakid siya sa career plans ko. And maybe you are thinking na parang I think I should let this go. Pwedeng ganon. Iniisip na I should let it go, pero iniisip din na parang ano ba? Anong gagawin ko? Should I let it go o hayaan ko lang, pero hindi ko siya mahayaan lang kasi nga nag parang ayoko sabihin na fino-force, pero may ganong vibe na nape-pressure. You feel so pressured. Pwede naman yung iba sa inyo gusto ng career progression para matustusan yung let's say, gusto ko rin naman makasal sa taong to, pero gusto ko rin naman mag-settle down sa tao na to, pero hindi pa ngayon. Kailangan kong tanggapin yung promotion ko, example lang, kailangan kong tanggapin yung promotion ko para matustusan ko yung wedding namin, pero bakit kailangan ngayon na? Parang pinipilit ako ng family niya, pinipilit ako ng jowa ko na ngayon na. Eh, wala pa nga funds. I mean, meron naman, pero hindi masasagad ako, and this career progression would help me um, makaipon, yung ganun.
So, for some reason, nagtatalo yung career at yung love situation. And ayaw mo sanang mapunta sa posisyon na yan. Pero hindi ka na makatulog or nag-overthink ka na. Kaya, I would rather think it through and maybe magbawas. So, mukhang ang iyong partner ay ano din, ay dominant din. Type A din ang personality. And for some reason, pwedeng nagka-clash kayo. Nagka-clash kayo over a breakthrough moment na kung pwede sana maghintay, mas maganda, pero hindi makapaghintay kasi wala pang enough na finances to sustain it. Maraming ace, dalawang ace mo dito. So, something new. Pero, yung isa, hindi fully maisakatuparan yung something new. Pero yung isa naman, parang on the same page kayo um, to execute o kaya plan on that new whatever, new thing or new endeavor. Actually, ang weird kasi, okay naman eh, alam mo yun, okay kami eh, pero bakit sa ngayon parang hindi naman, parang I feel so oppressed. I feel like there's this group na nagpe-pressure dun sa jowa mo na, alam mo yun, na ewan ko madaliin ka. May pressure coming from an external group. I don't know if it's the family of your jowa. Pero somebody is, pwedeng pressure to get married. Pwedeng um, pressure to give them financial support or financial help. Pero pwede din na pressure na to start a family. Pwedeng ganyan. And parehas kayo na, alam mo yung dominant din yung partner mo, pero for some reason, hindi siya maka-stand up against doon sa pressure coming from the family. Pwede din na, not necessarily family, pero pwede din naman na religion. Um, in conflict yung religion doon sa relationship, pero pwede din naman na yung grupo na ito ay friends. Pwedeng magkaiba kayo ng social background. Parehas kayo in personality, nagmi-mirror niyo ang isa't isa. Parang nga kayong exact mirror of each other. Pero sa pero kahit pa exact mirror kayo of each other, parehas kayo ng ugali, parehas kayo ng um, goals or gusto in life, hindi kayo aligned in a sense that yung upbringing nyo magkaiba. Pwedeng social status ang magkaiba, pwedeng financial background ang magkaiba, yun nga, social status din yun, di ba? Pwedeng iba yung friends niya sa friends mo. And um, ayaw mong isipin na nai-influensyahan yung partner mo kasi hindi siya, type A nga siya eh, hindi siya basta-basta magbubuyo. Pero for some reason, nabubuyo nga siya. And meron siyang ibang, parang siyang na-hypnotize yung ganun. And ayaw mo maniwala na na-hypnotize siya or tricked siya to doing something na hindi nyo naman pinag-usapan or hindi nyo naman pinagkasunduan. Pero ang maganda dyan, halos lahat ng signs na kuha to, death. Something will change around you. I'm not sure if, feeling ko may magandang kahihinatnan itong pagre-reevaluate mo. Kasi, magkakaroon ka ng breakthrough moment para may pag-iisipan ka na, parang may paplanuhin or parang ganito kaya yung gawin namin. And it would, parang, yun ang magdadala ng pagbabago sa love situation mo. I feel like merong positive na kahihinatnan itong pag-evaluate. Something will end. May ano dyan, kabaong. Something will end and magtatagumpay ang iyong kagustuhan na, kumbaga, kung ano yung gusto mo mangyari, yun ang mangyayari. Or at least magkakaroon ng konting progress doon sa gusto mo mangyari. Kasi this is a
change, major change, death. Pwede din naman na align siya dun sa sinasabi ko na something has to end. Hindi ko alam kung ano yung something has to end na yan. Pwedeng yung relationship, actually, kasi you would focus on your career nga. Ay, nako. Ayoko makita tong Nine of Cups, lalo na Ace of Pentacles, kasi it shows na you would give in. Manenegotiate sa'yo yung ano. Something has to change, pwedeng hindi in your favor, pero may something na ine-negotiate sa'yo and papayag ka doon. And that is at the price of your own, pwedeng price of your freedom, pwedeng price of your value, your worth, ganon. Halimbawa, pipiliin mo, no, gusto mo na mag-focus sa career, pero for some reason, manenegotiate ka ng partner mo na magpakasal na muna. Tapos sasabihin mo na, sige, my career can wait. Pwedeng ganun. So, kaya ayoko sanang makita tong Nine of Cups kasi um, pwede din siyang sign na mauubos ang pera mo. So, mukhang papayag ka nga dun sa kung yun yung sitwasyon mo wedding Hindi ko nakita yung wedding card. Wala dito. Pero kasi, something big pwede kasing relocation din Not necessarily wedding. Something big decision. Ang parang on the table right now. And it is not in alignment. Siguro kung aligned man, 40% lang. Hindi siya aligned doon sa um, gusto mong i-pursue pa in your life right now. Kasi nga, you are at the period of your life na parang nasa na ba ako, would marriage solve yung, solve, would marriage solve yung yearning ko to do more in life? Parang hindi. Parang would the promotion bring me more opportunities? Parang oo. So, um, yung gusto mong mangyari in life is not in a way or is not fully aligned doon sa goals mo sa love situation mo. And pero ang maganda doon, you will have that breakthrough moment and magkakaroon ng fruition ngayon pag overthink mo kung paano susolusyonan to. And ang maganda doon, there's a positive change. Actually, ayoko sabihin na positive change. Basta change coming. Yun nga lang kung I feel like kung ano man yung pagdedesisyonan mo or magiging uh, kung ano yung magiging ending nito. Kung ano yung magiging ending nito. Ending as in, di ba, mag-evaluate ka, asan na ba ako in my life, ano bang gusto ko talagang gawin, mag-overthink ka, kung ano man yung kahihinatnan ng decision mo dito, I feel like, hindi siya ganun nakakatuwa. Hindi ka magiging masaya about it. Warning lang naman, syempre may free will tayo. Gamitin mo yung free will mo. Kung trip mo talaga na do things for love, you have the tendency to do things for love. To gawin ang lahat and parang to have that grand gesture para lang na maganda ang love mo, kahinatnan. Yun nga lang you run the risk din of parang sacrificing yourself and sacrificing your own happiness para lang maibigay yung gusto mong ibigay doon sa partner mo. And it may be pera related. Pwede kasing relocation din. I-give up mo yung travel plans, i-give up mo yung corporate success. Corporate success. Parang okay mo. Ano mo yun, ang flip side naman nun, pwede kasing makukontento ka naman Yung iba naman sa inyo, pwede na in a legal battle with their ex or legal battle with their partner. And parehas kayo masyadong malakas. Malakas ang personality, dominant nga And meron kang ilalaban pero hindi ka magsasucceed.
Justice kasi nandito eh. Tapos reversed pa. Feeling ko you will stand your ground. You will stand your ground against the group or against this person. Yun nga yung malakas din ng personality yung partner mo. And hindi siya, yung outcome nun is not how you expect it to be. May major na pagbabago, oo, pero ingat ka na yung ego mo yung isi-serve mo. Hindi siya for the highest good of all. Example nun, magwawaldas ka ng pera para lang labanan yung magwawaldas ka ng pera para mag-relocate overseas, para lang patunayan na kaya mong buhayin yung anak nila, yung ganun. So, ingat ka na doon ka nang gagaling. For the lack of a better term, ang ingat ka na sa yabang siya nang gagaling. Kasi malaki ang chance na matalo ka. Talo ka na nga, ka pa, hindi ka pa masaya. Alam mo yun, magwawaldas ka ng pera, tapos hindi ka naman happy. There's no joy spending that much money. Gusto mo lang patunayan sa sarili mo na kaya mo. O kaya gusto mo lang patunayan against this group na parang tigil nyo na yung panghuhusga nyo sa akin, kaya ko siyang buhayin. Yung ganun, ingat ka na doon ka nang gagaling sa yabang lang. Kasi it may be the cause of your failure. Kung ano man yung plano mo, it might be um, the end of it. Pwedeng kasing um, OA yung pag-protect mo dito sa relasyon na to, pero at the expense of yung pera mo, at the expense of your sanity, at the expense of your emotional satisfaction. Gustong-gusto mo mag-succeed, pero it's coming from a place na alam mo yun, hindi mo susundan yung kutob mo. It's coming from a place of um, pwedeng paghihiganti, pwedeng trying to prove yourself. So yun. Kung doon ka nang gagaling, wag mo na ituloy. Kung meron ka lang gustong patunayan. Lalo na kung meron matatapakan na iba. Kasi most likely, it will not succeed. Sorry, Sanj, pero at tingin ko ang advice lang, at least from these cards, kung meron kang gustong labanan, kung meron kang gustong labanan na may involve ang pera, wag mo nang ituloy. Tapos makinig ka doon sa sinasabi ng kutob mo. Kung ang kutob mo ay parang naglalabas yata ako ng 200,000 ganyan para pampaaral daw ng jowa ko, pero saka binibigay niya lang pala sa pamilya niya, yung ganun. So, ano ba gusto, kung meron kang gustong patunayan, come from a place of yung thinking na would this be for the highest good of all? Would this be, kung meron kang kailangan pagdesisyonan, yun yung isipin mo. Is this for the highest good of all? O ginagawa ko lang to kasi may gusto akong patunayan? So, kung dun ka sa nanggagaling sa may gusto ka lang patunayan, ingat ka kasi it would most likely fail. Lalo na kung may pera na involved. Pero definitely, there's something is about to change. May demanding na tao na, alam mo yun, charming, nabubudol ka na, be, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, asking you for too much, and pwede din kasi na binibigay mo yun, kasi, yun nga, you want this grand gesture of love, may gusto kang patunayan. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong patunayan, pero whatever that is, make sure na it's not at your expense, or hindi ka mauubusan ng pera for doing that. Kasi, baka umiyak ka na kasi naubos lahat ng resources mo. Anong mensahe mo kay Sagittarius? Anong gusto mong sabihin kay Sagittarius? Ooh, this is nice. Your wish will come true, pero be careful what you wish for. Whatever it is that you want to achieve or you want to parang i-manifest, this is a positive sign na you will manifest it. Pero you have to be careful na you are not doing it. Yung nag-assert ka ng control, kukontrolin mo yung mga
sitwasyon para lang madagit mo yung gusto mo. Ingat ka na it will come from a place of control. Kasi if you're coming from a place of control, baka mag-backfire lang sa'yo. Okay? Iwan ko na yun doon. Sagittarius, salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!